Ang pangalan ko ay Naomi Mercer. 32 taong gulang ako. At 4 na taon na ang nakalipas, diretsahan akong tiningnan ng nanay ko sa mata at tinawag ang college graduation ko na failure ceremony. Hindi milestone, hindi achievement, hindi iyong klaseng araw na dinadaluhan ng isang magulang, kundi isang seremonya ng kabiguan. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko kung gaano siya kakalma nang sabihin niya iyon. Parang nagkokomento lang siya tungkol sa panahon imbes na binabalewala ang pinakamahihirap na taon ng buhay ko. Pinaghirapan ko ang degree na iyon nang walang pera mula sa pamilya, walang suporta mula sa pamilya, at siguradong walang pagmamalaki mula sa pamilya. Nang dumating ang araw na iyon, umakyat ako sa entablado nang alam na alam ko kung aling mga upuan ang walang uupo. At tama nga ako. Habang tinatanggap ko ang diploma ko, ang nanay ko naman ay abala sa isang perpektong inayos na hapon na may champagne, mga bulaklak at iyong klase ng mga nakangiting litrato na ipinupost ng mga taong gustong palabasing perpekto ang pamilya nila. Binaliwala niya ang graduation ko na parang napakababa nitong bagay na parang ako mismo ay mababa para sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko ng araw na iyon na ang huling beses na may aasahan pa ako mula sa kanila. At sa loob ng ilang panahon, natupad ko iyon. Pagkatapos nagbago ang lahat, makalipas ang 4 na taon. Nakabuo ako ng sarili kong negosyo at naibenta iyon sa halagang hindi man lang inakalang mahahawakan ko ng kahit sino sa pamilya ko. At biglang ang parehong mga taong hindi kayang maglaan ng 3 oras para sa graduation ko ay nagkaroon ng napakaraming oras para sa akin. Umilaw ang phone ko mula sa numerong kabisado ko. Mas malambot ang boses niya kaysa sa kahit kailan ko narinig. Sinabi niyang kailangan daw naming mag-usap. Sinabi niyang magkakaroon ng family meeting kinabukasan. Ang sagot ko lang, too late. Sobrang late na. Pero pumunta pa rin ako. Hindi dahil gusto ko ng closure. Hindi dahil gusto ko ng apology. Pumunta ako dahil noon ay may alam na akong bagay na hindi nila inakalang matutuklasan ko. At ang dala ko papunta sa meeting na iyon ay mas mapanganib pa kaysa sa simpleng patunay na minamaliit nila ako. Pero bago ko sabihin kung ano ang nangyari nang mapagtanto nilang ang anak na itinapon nila noon ay siya ring taong kayang sumira sa lahat, sabihin mo muna kung saan ka nanonood at anong oras na dyan sa inyo ngayon. Dahil mas lalala pa ang kwentong ito mula rito. 7 taong gulang ako nang ipadala nila ako para tumira sa lola ko sa baybayin ng Maine. Walang sigawan, walang dramatic na pag-amin, walang paliwanag na kayang maintindihan ng isang bata. Mga maletang sobrang maayos ang pagkakaimpake lang isang biyahe sa sasakyan na masyadong tahimik at isang makinis na pangungusap tungkol sa kung paano raw mas magiging mabuti para sa lahat kung mananatili muna ako kay grandma ng ilang panahon. Ang ilang panahon ay naging mga taon. Noon nakatira ang pamilya namin sa isa sa mga lumang bahay sa Boston na maganda tingnan sa labas pero malamig sa damdamin sa loob. Lahat ay maingat na inayos. Ang tamang paaralan, tamang dinner parties. Tamang family friends, tamang mga ngiti sa tamang mga litrato. At ang nakababata kong kapatid na babae ay parang ginawa talaga para bumagay sa mundong iyon. Taglay niya ang mukha ng nanay ko, ang lambing ng nanay ko, at ang lugar ng nanay ko sa bawat litrato. Ako hindi. Namana ko ang mga mata ng tatay ko, ang panga niya, ang maitim niyang buhok, at tila pati ang kakayahang gawing hindi komportable ang nanay ko sa simpleng presensya ko sa iisang silid kahit hindi ko pa iyon naiintindihan noon. Hindi kailanman nilason ni Grandma Margaret Hale ang isip ko laban sa kanila. Hindi na niya kinailangan. Minahal niya lang ako ng buong buo kaya naging imposibleng hindi mapansin ang pagkakaiba ng totoong pagmamahal at magalang na pagpapabaya. Siya ang naghahanda ng baon ko, tumutulong sa homework ko, dumadalo sa bawat school recital. At pumapalakpak na parang nasa Carnegie Hall ako, kahit isa lang naman akong kinakabahang batang babae sa likod ng winter choir concert. Habang ang pamilya ko sa Boston ay bumubuo ng buhay na wala ako, si grandma naman ay bumuo ng buhay sa paligid ko. Maaga kong natutunan na kung may gusto ako sa buhay, kailangan ko iyong pagsikapan mag-isa. Pagsapit ko ng 16, nagtatrabaho na ako tuwing weekend. Nag-a-apply para sa scholarships at nagpaplano ng kinabukasang hindi nakaasa kahit $1
mula sa pamilya Mercer. Pagsapit ko ng 18, mayroon na akong full academic package at isang one-way ticket papunta sa buhay na hindi nila tinulungang mabuo. Nag-aral ako ng data science at healthcare systems at itinayo ko ang landas ko sa parehong paraan ng pagtatayo ko sa lahat ng bagay sa buhay ko. Sa pamamagitan ng disiplina, katigasan ng ulo at isang tahimik na pangakong hinding-hindi na muling may tatawag sa akin na madaling itapon. Dapat sana ay ang graduation ko ang sandaling makita nila kung ano ang nagawa ko nang wala sila. Sa halip, naging isa na naman itong pampublikong kahihiyang kailangan kong tiisin. Ipinadala ko ang invitation ilang buwan bago iyon. Nag-follow up pa ako, said ako. Binabaan ko pa ang expectations ko hanggang sa umasa na lang sa bare minimum isang magalang na text, isang buke, 2 taong uupo sa audience at magpapanggap na may pakialam. Ang nakuha ko ay mas masahol pa sa katahimikan dahil ang katahimikan kahit paano may puwang pa para sa duda. Tumawag ang nanay ko at sa malamig niyang boses na hanggang ngayon ay nagpapasakit pa rin ng sikmura ko kapag naaalala ko, sinabi niyang hindi siya naniniwala sa pagdiriwang ng mediocrity na itinago sa anyo ng ambisyon. Pagkatapos sinabi niya ang mga salitang paulit-ulit ko nang inuusal sa sarili ko noon. Failures ceremony. Tinawag niyang failures ceremony ang graduation ko. Pero tumawid pa rin ako sa entablado. Nagtapos pa rin ako bilang top ng program ko. At nang tumingin ako sa audience, ang tanging taong nakatayo para sa akin, umiiyak para sa akin at tunay na proud sa akin ay ang lola ko. Nang hapong iyon, habang hawak ko pa rin ang diploma ko at pilit na hindi binibiyak ng lungkot sa harap ng mga tao. Nagpost ang nanay ko ng mga litrato mula sa isang garden luncheon sa Boston. Crystal glasses, mga rosas ng tag-init, linen napkins, perpektong ilaw, perpektong mga bisita, perpektong anak na babae. Sinave ko ang screenshots. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon noon. Siguro dahil may bahagi sa akin na alam nang darating ang araw na kakailanganin ko ng patunay na totoo ang kalupitan nila. Akala ko pagkatapos ng graduation ay titigil na akong umasa ng kahit ano mula sa kanila. At halos nangyari nga iyon. Nagpatuloy ako sa buhay. Nagtrabaho. Bumuo. Ginawa kong lakas ang bawat pagtanggi sa akin. Pero ang problema sa mga pamilyang tulad ng sa akin, palagi silang bumabalik kapag ang tagumpay mo ay may bagay na silang maangkin. Pagsapit ko ng 32, hindi lang career ang nabuo ko. Nakapagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Ang nagsimula bilang maliit na analytics platform na ginawa para mag-flag ng mga kahina-hinalang hospital billing patterns ay mas mabilis na lumago kaysa sa inaasahan ko. Gusto ito ng mga insurers. Gusto ito ng mga compliance firms. Ang mga hospital network na dati hindi man lang sumasagot sa emails ko ay biglang gustong makipag-meeting. Pagkatapos may isang malaking kumpanya na nagbigay ng acquisition offer na sobrang agresibo kaya natawa ako noong una ko iyong mabasa. Nakipag-negotiate ako, pumirma at pinanood ang mga numerong pumasok sa accountant ko, mga halagang halos mukhang hindi totoo. Na-pick up iyon ng trade press. Napuno ang consulting calendar ko para sa susunod na taon. Mas malaki ang kinikita ko sa isang buwan kaysa sa perang ipinahiwatig noon ng pamilya kong hindi ko raw makikita sa buong buhay ko. 3 linggo bago tumawag ang nanay ko, dala ang matamis niyang imbitasyon para sa isang family meeting, namatay ang lola ko. Mali pa ring pakinggan ang pangungusap na iyon hanggang ngayon. Siya lang ang nag-iisang bagay sa buhay ko na tunay na naging matatag. At nang mawala siya, naging mas tahimik ang mundo sa paraang kinamumuhian ko. Naiwan ako pagkatapos ng libing para ayusin ang bahay niya dahil hindi ko kayang isipin na mga estranghero ang mag-iimpake sa mga silid na minsang nagpanatiling buo sa akin. Sa likod ng closet ng kwarto niya, nakatago sa loob ng lumang cedar chest sa ilalim ng mga kumot pang taglamig at mga liham na nakatali ng ribbon, may nakita akong makapal na sobre na nakapangalan sa akin sa sulat kamay niya. Sa loob noon ay isang litrato ng nanay ko, noong nasa 20s pa siya, nakatayo ng sobrang lapit sa isang lalaking siguradong hindi tatay ko. May isa pang laman, isang type note mula kay grandma na nagbababala sa akin na huwag. Basta magtiwala sa biglaang kabaitan ng mga kamag-anak na ilang dekada nang ipinapakitang wala akong halaga sa kanila.
At may business card din ng isang private investigator na nagngangalang Ethan Cross. Sa likod nito, gamit ang maliit at maingat na sulat kamay ni Grandma nakasulat ang kapag bumalik sila dito ka magsimula. At bumalik nga sila. 48 oras matapos kumalat sa business media ang artikulo tungkol sa pagbebenta ko ng kumpanya, tumawag ang nanay ko na halos malambing ang tono. Hindi siya kailanman naging malambing sa akin sa buong buhay ko. Tinanong niya kung kumusta ako. Tinawag niya akong sweetheart. Sinabi niyang kailangan daw muling magkaisa ang pamilya at may meeting kinabukasan sa bahay namin sa Boston. Ang parehong bahay kung saan matagal nang nawala ang kuwarto ko kung saan bawat litrato sa dingding ay tahimik na nagturo sa akin kung gaano kababa ang lugar ko sa pamilya. Ang sagot ko lang, too late, way too late. Pagkatapos, ibinaba ko ang tawag. 10 minuto matapos noon, nag-text ang tatay ko. Maikli ang mensahe formal at mas nakakainsulto dahil pilit nitong pinapalabas na neutral ang tono. Sinabi niyang gusto raw nilang pag-usapan kung paano iho-honor ang legacy ng lola ko. Hindi apology, hindi paliwanag, kundi honoring her legacy. Alam ko ng pera ang dahilan bago pa ako pumasok sa bahay na iyon. Ang hindi ko lang alam noon ay kung gaano karumi ang buong katotohanan. Kinabukasan bumalik ako sa Boston sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Mas mukhang perpekto pa ang bahay kaysa sa pagkakatanda ko. Bagong landscaping, bagong stonework, bagong pintura. Iyong klaseng bahay na parang bumubulong ng katatagan kahit nakatayo naman talaga sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Binati ako ng nanay ko na parang malapit kami sa isa't isa. Nakipagkamay naman ang tatay ko na parang isa akong donor na ayaw niyang mawala. Ang kapatid kong si Camille Mercer ay niyakap ako ng may awkward na pag-iingat parang isang taong alam na buong buhay siyang nakinabang sa pagkakaalis ko sa pamilya pero ni minsan ay hindi napilitang aminin iyon ng direkta. Nakahain ang tanghalian sa terrace na para bang isang civilized reunion ang nagaganap at hindi isang negosasyong itinanghal ng mga taong ni minsan ay hindi naging totoo sa akin. Pagkatapos naglabas ang tatay ko ng leather folder at marahang itinulak iyon sa harap ko. Sa loob ay isang kumpletong proposal para sa isang bagay na tinawag nilang Mercer Legacy Foundation. Ayon sa kanila, layunin daw nitong parangalan ang lola ko sa pamamagitan ng pagtulong sa mga estudyanteng napabayaan at nanggaling sa magulong pamilya. Ginamit nila ang lahat ng tamang salita. Opportunity, dignity, educational access, resilience. Magugustuhan sana ng lola ko ang misyon nito. At iyon ang unang bagay na nagpasama ng pakiramdam ko dahil bago ko pa makita ang mga numero. Bago ko pa makita kung sino ang nakalistang executive director, alam ko nang ginagamit nila ang pangalan niya bilang Payne. May sweldo si Camille. May consulting stipend ang nanay ko. 2 outside vendors ang may nakalistang rates na sobrang taas kaya napapikit ako ng bahagya. Bloated ang launch budget. Mahina ang oversight structure. At sa pinakailalim ng huling pahina ay ang halagang gusto nilang manggaling sa akin $300,000 bilang founding family contribution. Inabot ng nanay ko ang kamay ko at marahang pinatong ang kamay niya rito na parang minsan niya akong kinomfort sa buong buhay ko. Alam namin kung gaano ka nakasuccessful na Omi, sabi niya. Akala namin ito na ang paraan para maging buo ulit tayo bilang pamilya. Doon ko tunay na naunawaan ang pinakainsulto sa lahat. Hindi sila bumalik dahil mahal nila ako. Bumalik sila dahil naging kapaki-pakinabang na ako. Ngumiti ako. Tumango ako. Sinabi kong rerepasuhin kong mabuti ang lahat. Pagkatapos bumalik ako sa Maine, inilabas ang business card na iniwan sa akin ng lola ko at tinawagan si Ethan Cross bago pa lumubog ang araw. Hindi mahilig magsayang ng salita si Ethan Cross. Nakipagkita siya sa akin sa Portland, kinaumagahan tiningnan ang bawat dokumento mula sa foundation proposal at sinabi, kung sinasabi na ng instinct mo na may mabahong nangyayari rito, malamang masyado ka pang mabait. Doon nagsimula ang lahat. Habang iniimbestigahan ni Ethan ang pamilya ko, ako naman ang humawak sa financial side. Ang advantage ng pagbuo ng kumpanyang nakatuon sa fraud detection ay kalaunan tumitigil ka nang makinig sa mga palusot at nagsisimula ka ng makakita ng patterns. Legal na rehistrado ang proposed foundation, ibig sabihin, hindi sila ganoon katanga
para gumawa ng cartoonishly fake na scam. At halos mas masahol pa iyon. May totoong paperwork, totoong tax application na pinoproseso, totoong bank account branding launch timeline, at lahat ng klaseng visual legitimacy na kayang bilhin ng pera. Pero nang simulang sundan ko ang mga vendors, may mga bagay na tila baluktot kahit dapat ay diretso. Ang strategic consulting firm na konektado sa matagal ng kaibigan ng nanay ko ay halos walang totoong track record. Ang marketing agency naman ay may polished na website pero walang substantive portfolio at ang address ay nauuwi sa isang shared office space na ginagamit ng dos-dosenang shell entities. Ang compensation package ni Camille ay napakalaki para sa isang foundation na wala pang natutulungan kahit isang buhay na tao. Mukhang malinis ang bawat pahina hanggang sa maintindihan mo kung ano talaga ang hitsura ng malinis na pandaraya. Ang pandaraya ay hindi kailanman magulo sa simula. Eleganteng tingnan ito, tax-aware, emosyonal na mapanlinlang at nakabalot sa mga salitang parang may mabuting misyon. Isang linggo matapos kong simulan ang review, tumawag si Ethan Cross at sinabing may kailangan daw akong makita ng personal. Nag-drive ako pababa at nakipagkita sa kanya sa opisina niya kung saan iniabot niya sa akin ang isang file na may mga kopya ng archived photographs, lumang gallery program at isang pangalan na nagbigay buhay sa lahat ng laman ng sobre ng lola ko. Adrian Vale, ang lalaking kasama ng nanay ko sa litrato. Isa siyang kilalang architectural photographer sa Boston noong early 90s, charismatic. Talented, problemado sa pera, at ayon sa 2 taong nakausap ni Ethan, malalim ang naging relasyon nila ng nanay ko bago ito nagpakasal. May mga tsismis noon. Walang mapapatunayan, walang naging publiko pero sapat para maghinala ang lola ko. 30 taon matapos noon, may natuklasan pa si Ethan. Hindi biglang naging interesado ang mga magulang ko na makipag-ayos dahil sa pagmamahal o nostalgia. Nasa ilalim sila ng matinding pressure. 2 beses nang na-refinance ang bahay nila. May private debt sila. Ang tatay ko ay papalapit na sa dulo ng isang lucrative position habang mas kaunti na ang options niya kaysa sa ipinapakita niya sa iba. Hindi lang kasakiman ang dahilan ng foundation. Isa itong lifeboat na balak nilang punuin gamit ang pera ko. Pero hindi pa rin nito ipinapaliwanag kung bakit ako ipinadala palayo noong 7 taong gulang ako habang si Camille ay minahal ng hayagan at walang pag-aalinlangan. Ang sagot doon, ang sumunod. Nagpaayos ako ng private legal DNA testing sa isang laboratoryong espesyalista sa chain of custody collection. Kusang loob kong ibinigay ang sarili kong sample. Mas madali kaysa sa inaasahan ang pagkuha ng sample ng tatay ko. Inabutan niya ako ng coffee mug noong tanghalian namin 1 linggo bago iyon. At hindi tulad ng pamilya ko, matagal na akong natutong maging mapagmatsyag kapag may mahalagang bagay. Mas mahirap kunin ang kay Camille. Gumamit kami ng preserved hairbrush mula sa bahay ng pamilya na nakuha ko noong 2 pagbisita matapos igiit ng nanay ko na dumaan ako para pag-usapan ang donor strategy. Ang comparison sample ni Adrian Vale ay nagmula sa isang sealed forensic reference na ginawa bago siya namatay at hawak ng isang abogado na natunton ni Ethan sa pamamagitan ng estate filings. Halos masira ang konsentrasyon ko sa paghihintay ng resulta. Pero nagpatuloy ako sa trabaho. Nagpatuloy-uloy ako sa pagre-review ng projected budgets at donor decks. Nagpatuloy akong sumagot sa biglaang affectionate texts ng nanay ko gamit ang maiikli at neutral na sagot. At pagkatapos dumating ang resulta mula sa laboratorio. Binuksan ko iyon ng mag-isa sa kusina ng lola ko habang nakadikit ang 2 palad ko sa mesa dahil may bahagi sa akin na alam nang may magbabago ng tuluyan. Ang tatay ko ang biological father ko. Walang duda. Si Camille ay hindi niya biological daughter. Si Camille ay tumugma kay Adrian Val. 3 beses ko iyong binasa. Pagkatapos, naupo lang ako roon ng tahimik habang bawat alaala na matagal kong pilit ipinapaliwanag bilang simpleng favoritism ay unti-unting naging mas pangit at mas malinaw. Hindi ako itinakwil ng nanay ko dahil nabigo ko siya. Itinakwil niya ako dahil ako ang buhay na tunay niyang pinili. Hindi ako pinabayaan ng tatay ko dahil wala siyang alam. Pinabayaan niya ako dahil alam niya ang nangyayari at pinili pa rin niya ang bersyon ng pamilya na nagpapanatili ng kasal niya at ng imahe niya.
Si Camille ang naging pinakamamahal na sentro ng pamilya dahil siya ang representasyon ng lihim na pagmamahal ng nanay ko, ang buhay na minahal niya bago ang kasal na pinili niyang ipakita sa mundo. At ako naman ay ipinadala palayo noong nagsimula na akong magmukhang masyado sa lalaking nagpapahirap itago ang kasinungalingan nila. Noong 7 taong gulang ako, may simpleng tanong akong naitanong habang nag-aalmusal kami. Bakit kamukhang kamukha ko si Dad pero si Camille hindi naman kamukha ninyo? Naalala ko kung paano nagbago ang mukha ng nanay ko. Naalala ko kung gaano katahimik ang bahay ng gabing iyon. Naalala ko ang maleta kong lumitaw kinaumagahan. Sa loob ng maraming taon, akala ko masyado lang dramatic ang alaalang iyon para paniwalaan. Ngayon malinaw na ang lahat. Hindi ako pinaalis dahil mahirap akong alagaan. Pinaalis ako dahil mapagmasid ako. Kasabay nito lalo pang lumala ang ebidensya laban sa foundation. Nakakita ako ng inflated projections pre-approval language para sa board governance na magbibigay sa pamilya ng buong kontrol sa paggastos at mga outreach materials na nakahanda na para ipresenta ako bilang founding force kahit wala pa akong approval. Pagkatapos may natuklasan pang isa si Ethan. Isang maliit na industry publication pala ang pinadalhan ng background material na inilalarawan akong malamig, unstable at sakim bilang paghahanda sakaling magdalawang isip ang mga donors. Gumagawa ng backup story ang nanay ko. Kapag tumanggi akong pondohan ang scheme nila, ipapakalat nilang isa akong bitter daughter na sumisira sa charitable effort na ginawa sa pangalan ng lola ko. Doon, tuluyang tumawid ang lahat mula sa simpleng insulto tungo sa digmaan. Noong una, tumanggi ako sa pangalawang meeting kaya nag-escalate ang nanay ko. Nagpadala siya ng mga bulaklak sa bahay ko sa Maine kasama ang isang note tungkol sa family healing. Tumawag ang tatay ko para sabihing nag-aalala raw siya na baka mali ang pagkaintindi ko sa layunin ng foundation. Nag-text naman si Camille sa akin gabi na nang sabihin niyang Grandma would have wanted us united. Sobrang planado ng emosyonal nilang choreography na halos kahanga-hanga sana kung hindi lang ito sobrang halatang manipulasyon. Sinabi kong kailangan ko muna ng dagdag na financial documentation bago ako maglabas ng kahit $1. Sumagot ang nanay ko sa loob lang ng 5 minuto at tinanong kung bakit ko raw pinapahirap ang lahat. Difficult. Napatawa ako ng malakas sa kusina ko sa salitang iyon. Ang mga pamilyang tulad ng sa amin ay palaging tinatawag na difficult ang accountability kapag ang totoong ibig nilang sabihin ay inconvenient. Humingi ako ng contracts, vendor breakdowns, salary justification, reimbursement policies at draft bylaws na may tunay na independent oversight. Pero lalong naging masama ang lahat ng dumating ang mga dokumento, kulang ang files, hindi tugma ang mga petsa, hindi nagre-reconcile ang line items. Pinalobo na ang launch event expenses at may mga senyales na pinalabis nila ang donor interest para mapilit akong magmadali. Sinabi kong hindi ako maglalabas ng kahit anong pondo hanggat walang outside forensic review. Doon, tuluyang nahulog ang mga maskara nila. Tinawag akong ingrata ng nanay ko. Sinabi ng tatay kong pinapahiya ko raw ang pamilya. Inakusahan ako ni Camille na ginagawa ko raw tungkol sa lumang sugat ang lahat imbes na sa kinabukasan. Ni-record ko ang bawat tawag. Itinago ko ang bawat email. Sinabi ko ang bawat voicemail. Pagkatapos lumabas ang artikulo. Hindi naman ako tinawag na kriminal. Ang mga taong may pera at social polish ay kadalasang masyadong maingat para gawing ganoon kadirekta ang paninira. Sa halip, inilalarawan ako bilang isang brilliant pero volatile founder na ang personal instability raw ay nagpapagulo sa isang charitable initiative ng pamilya. Ipinahiwatig nitong obsessed daw ako sa inheritance matters. Pinalabas nitong maaaring apektado ang judgment ko dahil sa unresolved resentment. Sapat itong subtle para magmukhang respectable at sapat ding malupit para makasira. Sa loob ng 72 oras, 2 consulting conversations ang biglang lumamig. Isang healthcare system na kinokonsulta ko ang humiling na ipagpaliban muna ang contract finalization habang may internal review. May isa pang client na tahimik na binawasan ang involvement ko sa isang compliance build-out na nagkakahalaga sana ng halos $2 milyong sa loob ng susunod na taon. Walang nagsabing ang artikulo ang dahilan.
hindi na nila kailangan. Ang reputational damage sa mundo ng mayayamang professionals ay bihirang dumating na may kasamang pag-amin. Dumarating ito bilang pag-aalinlangan distansya at biglang pagkawala ng excitement mula sa mga taong sabik na sabik makatrabaho ka noong nakaraang linggo. Pagkatapos lalo pang naging marumi ang laro. Nagsimulang kumalat ang mga emails na kunwari ay galing sa isang address na halos kahawig ng sa akin para madaling makapanlin lang sa sinumang mabilis lang sumilip. Ang laman ng mga mensahe ay parang nagbabanta raw akong ilalabas ang pribadong sikreto ng pamilya maliban na lang kung may ilang financial arrangements na mangyayari. Clumsy ang pagkakasulat, sobrang melodramatic at malayong malayo sa paraan ko ng pagsusulat. Pero noong una, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay umiral ang mga email ng sapat para maipakita, ma-forward, maibulong at mabanggit sa mga usapang wala ako para maituwid ang katotohanan. Pumasok sa eksena ang abogado kong si Dana Whitlock matapos ang pangalawang problema sa client at isang tingin lang niya sa mga materyales ay sinabi agad niya, hindi na ito simpleng family conflict. Fraud na ito, defamation at fabricated evidence. Si Dana mismo ang klase ng abogado na gusto mo kapag napagkakamalan ng mga tao na kahinaan ang pagiging kalmado mo. Matalas, walang emosyon, at halos nakakainsultong mahusay sa trabaho. Pinatigil niya ako sa direktang pakikipag-usap, maliban kung kinakailangan ipinadaan ang lahat sa preserved channels at pinasimulan ang pagbuo ng litigation file na sobrang detalyado na kayang tumayo kahit sa harap ng public scrutiny. Habang siya ang humahawak sa legal side, nagpatuloy naman si Ethan Cross sa paghuhukay. Ang fake email domain pala ay may connection sa isang serbisyo na binili gamit ang third-party account na nakalink sa isang tao mula sa social circle ng nanay ko. Isang tinatawag na public relations consultant na dati niyang kasama sa museum fundraising dinners, ang tahimik na nagkakalat ng background talking points sa maliliit na publications. Hindi basta nag-i-improvise ang nanay ko. Nagpapatakbo siya ng isang reputation containment strategy laban sa sarili niyang anak. At ang pinakamasakit sapat ang epekto nito para makasakit talaga. Natigil ang renewal ng isa sa mas malalaking kontrata ko. Biglang nawala ang isang board invitation. Ang isang speaking appearance na verbal ko nang tinanggap ay bigla na lang hindi na available dahil sa scheduling changes. Dahilan na walang niloloko kahit sino. Lumampas sa $2 milyong ang direktang projected financial loss sa loob lang ng isang buwan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumalik sa Boston at ihagis ang DNA report sa harap nilang lahat para panoorin kung paano masunog ang buong silid. Pero mahal ang galit kapag umaasa ang kabilang panig na magiging padalos-dalos ka. Kaya kabaligtaran ang ginawa ko. Mas lalo akong naging malamig. Kinatalogo ko ang lahat. Bawat artikulo, bawat edited screenshot, bawat kahina-hinalang detalye ng sender, bawat kontradiksyon sa pagitan ng public charity image nila at ng pribadong financial behavior nila. Pagkatapos natuklasan ni Dana ang pagkakamaling tuluyang sisira sa nanay ko. Sa isang filing na ginawa para takutin ako ng legal action, isinama nila ang mga kopya ng fake emails na parang tunay na ebidensya ng coercion. Hindi lang sila nagpakalat ng kasinungalingan ng pribado. Nagsumite sila ng manipulated materials sa sitwasyong kayang durugin ng forensic review. Ang nanay ko sa sobrang panic ay ginawa ang bagay na madalas gawin ng mga taong matagal ng sanay manalo. Inakala niyang sapat na ang performance niya para makalusot sa masusing pagsusuri. Nakalimutan niya kung sino ang kaharap niya. Buong adult life ko ay itinayo ko sa pagsusuri ng mga bagay na umaasang walang sisilip ng mabuti. Pagsapit noon, nawalan na ako ng pera, mga kontrata, at ng huling piraso ng ilusyon na maaari pang maayos ng tahimik ang anumang bahagi ng laban ko sa pamilya ko. Doon tuluyang nawala ang huling pag-aalinlangan sa loob ko. Sinabi ko kay Dana Whitlock na isampa na ang lahat. Hindi bahagi lang nito. Hindi ang mas magaan na bersyon. Lahat. Naganap ang pre-trial hearing sa isang kulay-abong umaga sa Boston, pero pagpasok ko sa courthouse, kakaiba ang pakiramdam ko, hindi payapa, hindi magaling, na kundi pagod na sa takot. Nandoon ang nanay ko, suot ang navy silk na damit, perpekto pa rin ang ayos na parang kaya pa rin siyang iligtas ng mamahaling pananamit. Mukhang tumanda,
ng 20 taon ang tatay ko kumpara noong huli ko siyang nakita sa lunch sa terrace. Si Camille naman ay matigas ang upo sa pagitan nila. Pilit na mukhang composed pero paulit-ulit na nabibigo sa tuwing napapatingin siya sa side namin at nakikita ang mga binder na nakasalansan sa harap ni Dana. Dapat sana ay tungkol lang sa civil claims ang hearing foundation misuse, defamation at financial harm. Pero nauwi iyon sa araw kung kailan tuluyang nabasag sa publiko ang buong mitolohiya ng pamilya namin. Sinimulan ni Dana sa pera dahil pera ang lugar kung saan laging iniisip ng mga taong tulad ng mga magulang ko na pinakaligtas sila. Isa-isa niyang inilatag ang structure ng foundation, personal compensation, vendor relationships, consulting payments sa mga insiders pre-launch spending kahit wala pang charitable output. At ang maling representasyon na ginamit para mapakinabangan ang pangalan at reputasyon ko. Nagtanong ang hukom ng mga simpleng tanong sa sobrang tahimik na tono na lalo lang nagpahina sa mga sagot nila. Ilang scholarships na ang naibigay? Wala. Ilang beneficiaries na ang natulungan? Wala. Bakit nagsimula na ang executive compensation bago pa magkaroon ng programa? Walang maayos na sagot. Bakit nakatanggap ng strategic consulting retainer na lampas sa normal non-profit startup rates ang business acquaintance ng isang family member? Muli walang malinaw na sagot. Sinubukan ng abogado ng nanay ko na palabasing simpleng mismanagement lang iyon sa gitna ng minadaling launch. Pagkatapos lumipat si Dana sa Forged Communications, hindi niya iyon dinramatize. Hindi na kailangan. Isinumitan niya ang metadata reports, domain registration paths, server traces, timing overlaps, language pattern comparisons at isang digital forensic summary na nag-uugnay sa mga pekeng emails sa mga account at devices na nagmula mismo sa orbit ng operasyon ng nanay ko. Biglang naging napakatahimik ng courtroom hanggang naririnig ko ang tunog ng mga papel na inaayos 3 hilera sa likod. Doon nagbago ang mukha ng nanay ko, hindi tungo sa hiya kundi sa panik. Totoong panik. Iyong klase ng takot na nagpapakurap ng paulit-ulit at nagpapakuyom ng mahigpit sa panga dahil nararamdaman mong unti-unting nawawala ang kontrol sa sarili mong katawan. Tinanong ng hukom kung nais pa bang questionin ng depensa ang authenticity analysis. Humingi ng maikling break ang abogado nila. Alam na niyang nakatayo siya sa bumibigay na sahig. Pero hindi pa tapos si Dana. Humingi siya ng pahintulot na mag-sumite ng ebidensyang may kinalaman sa motive pattern at matagal ng panlilinlang sa loob ng pamilya na direktang konektado sa kasalukuyang fraud. Pinayagan iyon ng hukom at doon pumasok sa record ang DNA reports. Hanggang ngayon, kapag ipinikit ko ang mga mata ko, malinaw ko pa ring nakikita kung paano nag-react ang bawat isa. Hindi mukhang nagulat ang tatay ko. Mukha siyang talunan. At iyon ang mas masakit. Ang nanay ko naman ay parang literal na nasuntok. Si Camille ay nakatitig ng isang segundong mas matagal kaysa normal sa projected page bago tuluyang nanigas ang buong katawan niya. Malinaw at diretso binasa ni Dana Whitlock ang summary. Ako ang biological daughter ni Charles Mercer. Si Camille Mercer ay hindi. Si Camille ay tumugma kay Adrian Vale, ang dating karelasyon ng nanay ko na itinago niya sa ilalim ng 30 taon ng social performance at pagpapanggap. Walang nagsalita noong una. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon si Camille sa tatay ko na parang hindi totoo ang nangyayari at nagtanong ng isang bagay sa boses na halos hindi ko makilala. You knew, hindi talaga iyon tanong. Dahan-dahang ibinaba ng tatay ko ang mga mata niya at nagbigay ng pinakamaliit na tango na nakita kong kayang sumira ng isang tao. Pagkatapos tumingin si Camille sa nanay ko. Ang ekspresyon sa mukha niya ay hindi lang galit. Ito ay tuluyang pagbagsak. Kakaiba ang identity. Iniisip ng mga tao na nakatira ito sa records, dugo at pangalan. Pero ang nakita kong mawala sa mukha ng kapatid ko ng araw na iyon ay hindi lang katiyakan tungkol sa ama niya, kundi katiyakan tungkol sa buong buhay niya. Sinubukan ng nanay ko na sumingit. Pagkatapos sinabi niyang irrelevant daw ang test. Sinabi niyang isa itong pag-atake laban sa pamilya. Sinabi niyang wala akong karapatan. Sumingit si Dana at ipinaalala sa korte na ang depensa mismo ang nagsumite ng fabricated communications
bilang bahagi ng posisyon nila na malinaw na konektado ang foundation fraud at defamation campaign sa ilang dekadang pattern ng pagtatago at manipulasyon. At mahalaga ang motive, sumang-ayon ang hukom. Pagkatapos dumating ang huling dagok, sa pagtatangka ng nanay kong suportahan ang fabricated extortion story, gumamit siya ng forged materials sa isang legal context kung saan mahalaga ang authenticity. Agad na ini-refer ng hukom ang kaso para sa criminal review at iniutos na ipaalam sa district attorney ang posibleng false reporting at fraudulent submission of evidence. Humingi ng oras ang abogado ng nanay ko. Halos wala siyang nakuha. Pagsapit noon, hindi na tungkol sa kung pangit lang bang pinatakbo ang foundation ang hearing. Naging usapin na ito ng sinadyang panlilinlang. Lumabas si Camille bago pa siya mapigilan ng kahit sino. Nanatiling nakaupo ang tatay ko na parang isang lalaking sa wakas ay naunawaan na ang kaduwagan ay may interes na lumalaki habang tumatagal. Tumayo muli ang nanay ko para tumutol pero sobrang nanginginig na ang boses niya na parang siya mismo ay narinig kung gaano na ito kahina. May mga sandali sa buhay ng ilang tao kung kailan nila napagtatanto na hindi na uubra ang charm nila. Nakita kong mangyari iyon sa mukha ng nanay ko habang lumalapit ang dalawang opisyal pagkatapos ng hearing para kausapin ang abogado nila tungkol sa referral. Hindi siya kinaladkad palabas habang sumisigaw. Mas malupit ang realidad kaysa roon. Bigla na lang siyang nawalan ng tindig. Ang poise, ang certainty, ang social polish, ang buong buhay niyang paniniwalang kaya niyang baguhin ang katotohanan sa pamamagitan lang ng performance, lahat iyon ay tila nawala ng sabay-sabay. Sinubukan ng tatay ko na lumapit sa akin sa hallway. Hindi ko siya pinayagan. Wala na si Camille. Nakatayo si Dana sa tabi ko habang mahinahon niyang ipinapaliwanag ang mga susunod na hakbang sa sobrang praktikal na paraan na pumigil sa akin na tuluyang malunod sa shock. Pagkatapos sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang hinihintay marinig sa kahit anong anyo. Hindi na nila ito makokontrol. Tama siya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hindi na nila kayang baguhin ang nangyari. Hindi na nila ako kayang alisin sa silid kung saan sinabi ang katotohanan. Hindi na nila ako kayang gawing difficult daughter, unstable founder, bitter outsider o problema ng pamilya. Napakaingat nilang itinayo ang kasinungalingan, kaya nakalimutan nila ang isang bagay. Pinakamatinding bumabagsak ang mga kasinungalingan kapag ang taong matagal nilang pinilit mabuhay sa ilalim nito ay tumigil nang protektahan silang lahat mula sa tunog ng pagbagsak nito. Sa mga sumunod na buwan, dumating ang consequences sa paraang palaging nangyayari sa mayayamang pamilya, hindi sabay-sabay kundi walang tigil. Umamin ang nanay ko sa plea agreement nang maging imposibleng takasan ang forensic case. Dahil sa fraudulent foundation activity, false reporting at paggamit ng fabricated materials sa legal process, todo ang laban ng mga abogado niya. Pero hindi pa rin nila siya nailigtas sa iisang bagay na buong buhay niyang inakalang nangyayari lang sa ibang tao. Pampublikong kahihiyan na may permanenteng legal na marka. Nasentensyahan siya ng 5 taon. Maagang nagretiro ang tatay ko bago pa magpasya ang board ng kumpanya niya para sa kanya. Sinabi sa official statement na umaalis siya para mag-focus sa personal matters. Iyong klaseng malamig at walang emosyon na pahayag na ginagamit ng mga institusyon kapag alam ng lahat na iskandalo ang tunay na dahilan pero walang gustong banggitin iyon ng direkta. Ang social world na dekada nilang binuo ay mas mabilis pang naglaho kaysa sa inaakala kung kahit sila ay nararapat maranasan. Huminto ang mga imbitasyon. Nawala ang committee seats. Ang mga taong dati pumupuri sa elegance ng nanay ko at sa judgment ng tatay ko ay biglang naging eksperto sa paglayo. Hindi na ako nagulat doon. Ang mga mundong itinayo sa imahe ay hindi nagpaparusa sa corruption dahil immoral ito. Pinaparusahan nila ito dahil nakakahiya. Nawala rin si Camille ng ilang panahon. Nang malaman ko kung nasaan siya, dumaan pa iyon kay Dana Whitlock na nakarinig mula sa isa sa maraming legal channels na nagbubukas kapag ang mga pamilya ay nagsisimula ng magwasakan sa publiko. Umalis siya ng Massachusetts, tumigil sa paggamit ng apelyidong Mercer sa social circles at umupa ng maliit na apartment sa Portland gamit ang pangalang Camille Vale. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko nang marinig iyon.
Awa siguro, galit, o pagkilala rin. Buong buhay niyang inangkin ang lugar na ipinagkait sa akin, pero siya rin ay bunga ng parehong kasinungalingang unti-unting sumira sa pamilya namin. Hindi kami magkaparehong biktima. Hindi ko kailanman pagsisinungalingan iyon. Pero hindi rin siya lubos na nakaligtas sa ginawa ng mga magulang namin. Isang beses lang muling nakipag-ugnayan sa akin ang tatay ko matapos ang hearing at sinabi niyang matagal na palang may trust na nakapangalan sa akin. 1.2 milyong dolyar na protektado hindi ginalaw at naghihintay lang. Tahimik akong nakinig habang sinusubukan niyang gamitin ang wika ng huling pagsisisi para ipakitang minahal niya ako sa tanging duwag na paraan na alam niya. Hindi ako sumigaw. Pagsapit noon masyado ng madaling regalo ang galit para ibigay ko sa kanya. Sinabi ko lang ang totoo. Ang perang itinago sa loob ng ilang dekada ay hindi kapalit ng pagpapakita at paninindigan. Pagkatapos ibinaba ko ang tawag. Nang tuluyan ng ma-release ang trust at settlement funds, ginawa ko ang unang desisyong tunay na malinis sa pakiramdam. Ginawa kong isang bagay na hindi na kayang lasunin ng pamilya ko ang pangalan ng lola ko. Itinatag ko ang Margaret Hale Foundation at inayos ito sa paraang pinanggap lang noon ng Mercer Legacy Foundation. Independent board, transparent governance, outside auditing, walang family appointments, walang vanity salaries, at walang emotional manipulation na itinago sa likod ng salitang mission. Nagbigay kami ng full ride scholarships para sa mga estudyanteng nanggaling sa magulong pamilya, mga batang matatalino, pero hindi napapansin mataas ang kakayahan pero walang sumusuporta. Iyong klaseng mga batang maaga, pang natutunang magkaiba ang pagmamahal at pagiging maaasahan. Nagdagdag din ako ng mental health stipend sa bawat award dahil kayang baguhin ng edukasyon ang kinabukasan. Pero ang paghilom ang tunay na nagbabago sa taong kailangang mabuhay sa loob nito. Hindi binura ng pagtatayo ng foundation ang nangyari sa akin, pero binigyan nito ng direksyon ang galit ko sa paraang hindi ako unti-unting sinisira mula sa loob. May isa pa akong nabuo bagaman mas matagal iyon at mas mahalaga. Isang piniling pamilya. Ang therapist ko ang isa sa mga unang naging ligtas na saksi sa buhay ko, isang taong ni minsan ay hindi humiling na maging mas mapagpatawad ako kaysa maging tapat. Ang ilang kaibigan ay naging mga taong maaari kong tawagan nang hindi muna kailangang baguhin ang sarili ko para mas madaling tanggapin. Ang mga volunteers, board members, at kalaunan maging ilan sa scholarship students namin ay naging paalala na ibang-iba ang pakiramdam ng koneksyon kapag walang sumusukat sa halaga mo batay sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Iyon ang pinakakakaibang bahagi ng paghilom, hindi ang pagkawala ng sakit, kundi ang pagkawala ng performance. Hindi ko na kailangang maging exceptional para magkaroon ng lugar. Hindi ko na kailangang magtagumpay ng sobrang ingay para mapansin. Hindi ko na kailangang matakot na baka bawiin ang pagmamahal kapag naging inconvenient ako. 1 taon matapos ang hearing, nasa kulungan na ang nanay ko. Mag-isa na lang ang tatay ko sa isang mas maliit na bahay habang ang reputasyon niya ay nabawasan hanggang sa kung ano na lang ang natira nang tumigil na ang imahe niya sa pagtakbo ng kusa. Si Camille naman ay muling binubuo ang sarili niya gamit ang bagong apelyido at isang buhay na hindi itinuro sa amin na respetuhin. At ako, naninirahan sa baybayin ng Maine sa bahay kung saan itinuro sa akin ng lola ko kung ano ang pakiramdam ng piliin at mahalin. May mga gabi pa ring nakaupo ako sa kusina niya at iniisip ang batang 7 taong gulang noon na pilit inuunawa kung bakit binago ng simpleng tanong tungkol sa mukha ang buong buhay niya. Sana mas maaga ko siyang nakausap. Sana nasabi ko sa kanya na hindi makapangyarihan ang mga matatanda sa paligid niya dahil tama sila. Makapangyarihan sila dahil bata pa siya at handa nilang gamitin iyon laban sa kanya. Sana nasabi ko sa kanya na darating ang araw na titigil na siyang isipin na ang pagtanggi nila ay sukatan ng halaga niya. Marahil iyon ang pinakamahalagang natutunan ko sa lahat ng ito. Ang pamilya ay hindi mga taong kapareho mo ng dugo tapos gagamitin ang katahimikan mo laban sa iyo. Ang pamilya ay ang mga taong nagpapakita nang hindi muna tinatanong kung sapat ka na bang matagumpay para maging karapat-dapat sa lambing. Ang halaga mo ay hindi nililikha ng approval ng magulang. Hindi kailanman.
Maaaring biguin ng mga magulang ang kanilang anak ng lubusan at manatili pa ring magulang sa papel. Pero hindi ibig sabihin noon ay tama sila. Hindi ibig sabihin noon ay mahirap mahalin ang bata. Ibig sabihin lang noon ay limitado sugatan makasarili takot o mahina ang moralidad ng mga magulang. Hindi lang pamilya ko ang inilantad ng katotohanan. Pinalaya ako nito mula sa kwentong ipinilit nilang ikulong ako sa loob nito. Sa loob ng maraming taon, ako ang anak na hindi pinapansin ang batang ipinadala palayo ang taong inaasahang tatanggapin ng tahimik ang pagkakaalis sa pamilya at pagkatapos ay magpapasalamat kapag bumalik sila para makinabang sa tagumpay ko. Pero binago ng katotohanan ang hugis ng lahat ng bagay. Hindi ako ang unwanted daughter. Ako ang inconvenient witness. Ako ang ebidensyang hindi nila kayang panatilihin sa loob ng bahay nang hindi nalalagay sa panganib ang mundong binuo nila. At nang tuluyan kong maintindihan iyon, tumigil na ang hiya sa pagdikit sa akin sa paraang matagal nilang gustong mangyari. Iyon ang aral na nakabaon sa bawat revenge story na gustong tawagin ng mga tao na simpleng drama lang. Pinoprotektahan ng katahimikan ang istruktura ng abuso. Binabago iyon ng katotohanan. Hindi kalupitan ang accountability. Hindi kapaitan ang boundaries. Hindi pagiging makasarili ang paglayo sa mga taong paulit-ulit kang binigo. Minsan, iyon ang unang tunay na gawa ng self-respect sa isang buhay na matagal na umikot sa pag-survive sa kasinungalingan nila. At kung magagawa mo pa ang isang bagay na higit doon, kung magagamit mo ang bagay na sinubukan nilang sirain sa loob mo upang maging kanlungan para sa iba, hindi na iyon simpleng paghihigante. Iyon ay transformation. Iyon ang paraan para matiyak mong sa iyo matatapos ang sakit sa halip na maging pamana pa sa susunod na henerasyon. Hindi ko kailanman nakuha ang graduation day na nararapat para sa akin. Hindi ako nagkaroon ng mga magulang na titingin sa akin ng may payak at walang kondisyong pagmamalaki. Hindi ako nagkaroon ng pagkabata na malaya sa comparison sikreto at emotional exile. Pero nakuha ko ito. Nakuha ko ang katotohanan. Nakuha ko muli ang pangalan ko ayon sa sarili kong mga tuntunin. Nakuha ko ang isang buhay na hindi na umiikot sa paghihintay na piliin ako ng mga taong matagal nang nagdesisyon laban sa akin. At nakabuo ako ng isang bagay na agad makikilala ng lola ko bilang tunay na pagmamahal, tulong na dumarating ng walang kasamang kahihiyan. Suportang hindi nangangailangan ng performance at patunay. At patunay para sa mga batang matagal nang hindi napapansin na may taong nakakakita sa kanila bago pa sila turuan ng mundo kung paano maglaho. Sa huli iyon, ang mas mahalaga kaysa sa makita kong mawala ang kalayaan ng nanay ko o ang reputasyon ng tatay ko. Bagaman magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nila deserve ang consequences na iyon. Ang pinakakasiya siyang ending ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang pagtanggi kong bumagsak kasama nila. Ang pagiging ligtas na lugar na minsan kong kinailangan. Ang pagkatutong ang pagiging invisible sa sarili mong tahanan ay hindi sukatan ng kakayahan mong mahalin. Ito ay sukatan ng mga taong pinilit ang isang bata na pagtrabahuhan ang bagay na dapat ay kusang ibinibigay. At kung naranasan mo na ring maging invisible ng ganoon, kung naranasan mong tratuhin na parang inconvenient ang sakit mo o naging interesante lang ang tagumpay mo nang maging kapaki-pakinabang ito sa ibang tao, gusto kong marinig mo ito ng malinaw. Ang kawalan nila ng kakayahang mahalin ka ng tama ay hindi kailanman naging patunay na wala kang halaga. Palagi itong patunay ng limitasyon nila. Wala kang utang na katahimikan sa kanila. Wala kang utang na kinabukasan sa kanila. Ang utang mo sa sarili mo ay ang buhay na mararamdaman ng mas batang ikaw na ligtas siya.